I want you in my bed. Katawan mo ang magiging kabayaran sa ginawa mong pagtatago sa akin ng totoo. Ito ang marahas na banta ni Christoph Mendoza, isang makapangyarihang bilyonaryo sa kanyang dating asawang si Lalaine. 4 na taon na ang nakakalipas na matapos ang kanilang 1-year contract marriage. Maayos silang naghiwalay ngunit isang gabing puno ng pagkakamali ang naging mitsa upang tumakas si Lalaine bitbit ang isang lihim na kailanman hindi dapat malaman ng mga Mendoza. Sa kanyang pagbabalik, hindi na siyang mahinang babaeng basta-basta na lamang yuyuko. Siya na ang palaban na si Lalaine, walang inuurungan, walang kinatatakutan. Ngunit paano siya lalaban kung ang kanyang kalaban ay ang lalaking kaisa-isang minahal niya at ngayon ay may bago ng nobya? Sa pagitan ng selos, panganib at mga lihim na pilit ibinabaon, muli silang magsasalo sa isang mainit na gabi na magpapaalab sa kanilang mga damdamin. Papayag ba si Lalaine na maging kabit o parausan na lamang? O gagamitin niya ang kanyang tapang upang puksain ang imperyong sumira sa kanya? Tungayan ang kwento ng pag-ibig, paghihiganti at pag-asa. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaayasya. Muli ako ang inyong lingkod, si Miss Sandra, at welcome na welcome kayo dito sa Ayasha TV. Ang tahanan ng mga kwentong aantig sa inyong puso at magpapatindi sa inyong mga emosyon. Para sa ating kwento ngayong araw, ihanda ang inyong mga sarili sa isang tapatan ng tapang at pag-ibig. Ito'y kwento ng isang babaeng hindi sumuko sa hagupit ng tadhana at ng isang lalaking gagawin ng lahat makuha lang kanyang gusto. Paano kung ang dating asawa na tinakasan mo ay siya ring tanging makakatulong sa iyo sa oras ng kagapitan? At paano kung ang kabayaran sa tulong na iyon ay ang iyong katawan at kalayaan? Siguraduhin ninyong nakatutok hanggang sa huling kabanata dahil sa kwentong ito walang inuurungan ng ating bida. Kaya naman huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Like, share and subscribe na sa Ayasha TV at samahan ninyo ko, si Miss Sandra, sa ating paglalakbay sa mundo ni na Christoph at Lalaine Mendoza. Simulan na natin. Ang bahay ni Christoph Mendoza ay kasing lamig ng kanyang pagkatao. Sa loob ng 4 na taon, walang pinagbago ang minimalistang disenyo nito, tila isang mamahaling kulungan na gawa sa salamin at bakal. Ngunit para kay Lalaine ang lugar na ito ay paalala ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Ang maniwala na sapat ng kontrata para protektahan ang kanyang puso. Hindi ako papayag, mariin ang pagkakasabi ni Lalaine. Nakatayo siya ng matuwid, ang kanyang likod hindi kumukurba sa kabila ng bigat ng presensya ng lalaking nasa harap niya. Ang suot niyang pulang blazer ay tila sumisimbolo sa kanyang pagre-rebelde. Hindi na siya ang mahinhin at tahimik na asawa na basta na lamang tumatimula sa utos ng mga Mendoza. Wala ka sa posisyon para tumanggi, Lalaine? Malamig na sabi ni Christoph. Umiigting ang kanyang panga habang unti-unti itong humahakbang papalapit sa kanya. 4 na taon kang nagtago. 4 na taon mong ipinagkait sa akin ang katotohanan at ngayon, akala mo ba makakaalis ka rito ng ganon na lamang? Anong katotohanan ng pinagsasasabi mo? Balik na tanong ni Lalaine. Tinaasan niya to ng kilay kahit nasa loob-loob niya kumakabog ang kanyang dibdib. Nag-divorce tayo, Christoph. Maayos ang paghihiwalay natin. Ang pag-alis ko hindi nagtatago pagsausad. Something you clearly haven't done? Isang mabait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Christoph. Humintuto sa mismong harapan niya, sapat na para maamoy ni Lalaine ang pamilyar na bango ng mamahaling pabango nito na may halong amoy ng sigarilyo. Hindi tayo maayos na naghiwalay, bulong nito. Ang boses ay parang haplos ng isang talim. Tumakas ka habang natutulog ako. Pagkatapos ng gabing yon, iniwan mo ang divorce papers na may pirma pero tinakasan mo ang responsibilidad mo sa akin. I want you in my bed, Lalaine. Biglang deklara ni Christoph, ang mga mata nag-aapoy sa hindi may paliwanag na emosyon. Katawan mo ang magiging kabayaran sa ginawa mong pagtatago sa akin ng totoo? Halos mabulunan si Lalaine sa narinig. Parausan? Yun ba ang tingin mo sa akin? Christoph, may nobya ka na. Nakita ko kayo ni Samantha sa labas. Huwag mo akong gawing kulasisi dahil lang sa libog mo. You are still my wife, even every the way that matters. Lalaine, ang papel-papel lang, pero ang marka ko sa'yo, yun ang hindi mabubura kahit ilang taon ka pang lumayo. Sagot ng lalaki, sabay hawak na mahigpit sa kanyang braso. Hindi nagpatinag si Lalaine. Gamit ang kanyang kabilang kamay, malakas niyang tinulak ang dibdib ni Christoph. Makinig ka sa akin, Christoph Mendoza. Hindi na ako ang Lalaine na nabibili ng pirma at ng pera. Kung kailangan mo ng parausan,
Tawagan mong nobyo mo pero kung balak mo akong babuyin, siguraduhin mong handa ka sa ganti ko. I will burn your empire down before I let you touch me like a trophy again. Tumalim ang tingin ni Christoph. Ngunit sa likod ng galit na iyon ay may bakas ng pagkagulat. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na matatakot pa sa kanyang otoridad. Lalaine was no longer a pawn. She was the queen who was ready to checkmate him. You've grown close, I see. Anas ni Christoph, ang kamay dumaan sa kanyang pisngi na mabilis namang iniwasan ni Lalaine. Hindi lang kuko, Christoph, pati pangil, meron ako. Kaya wag mo kong hahamunin. Banta ni Lalaine bago to tumalikod at naglakad palabas ng opisina. Tinatago ang panginig ng kanyang mga tuhod. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng malakas na hangin ng lungsod. Napahawak siya sa kanyang tiyan. 4 na taon niyang tinago ang anak nila. Ang lihim na kailanman hindi dapat malaman ni Christoph. Dahil oras na malaman ni Christoph ang tungkol kay Liam, alam ni Lalaine na wala nang takasang mangyayari. Gagawin ng mga Mendoza ang lahat para makuha ang bata at gagawin ni Christoph ang lahat para tuluyan siyang makulong sa piling nito. Hindi mo siya makukuha, Christoph. Kahit katawan ko pa ang maging kabayaran. Bulong niya sa sarili habang sumasakay sa kanyang sasakyan. Ngunit lingid sa kaalaman ni Lalaine mula sa bintana ng penthouse, nakatingin sa kanya si Christoph. May hawak tong litrato, isang bird na litrato na isang batang lalaki na kalaro niya sa parke sa ibang bansa. You can run, Lalaine. Pero sa pagkakataong to, wala ka nang mapagtataguan, sabi ni Christoph habang pinipitpit ang baso ng alak sa kanyang kamay. Nanatiling nakatayo si Lalaine sa harap ng elevator. Ang kanyang dibdib mabilis pa ring tumataas baba. Ang bawat salita ni Christoph ay parang lason na unti-unting gumagapang sa kanyang sistema. Mistress, ang kapal ng mukha nito para alokin siya ng ganong posisyon pagkatapos ng lahat. Ngunit bago pa man bumukas ang pinto ng elevator, isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. So it's true. The ghost has finally returned. Humarap si Lalaine at nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng bodycon dress na kulay ginto. Abot langit ang takong at mas matalas pa sa kutsilyo ang pagkaka-makeup. Si Samantha Valderrama, ang babaeng balita sa lahat ng tabloid na susunod na magiging Mrs. Mendoza. Samantha, tipid na bati ni Lalaine. Di niya pinakitang apektado siya sa presensya nito. I see you're still fond of eavesdropping. Some things never change. And some things do change, Lalaine. Asar na sagot ni Samantha habang lumalapit sa kanya. Tulad ng posisyon mo sa buhay ni Christoph. You're just a signature on a piece of trash paper now. Bakit ka pa bumalik? Para mahingi ng sustento? O para akitin ulit ang asawa ko? Asawa mo? Bahagyang natawa si Lalaine. Isang tawang puno ng pang-uuyam. Wala pa ako nababalita ang kasalang nangyari, Samantha. At kung balak mo siyang pakasalan, go ahead. You can have him. Bit-bitin mo siya hanggang gusto mo. You're lying, sigaw ni Samantha. Namumula ang mukha sa inis. Nakita kong tingin niya sa'yo kanina sa lobby. You still think you have power over him? No, ako na ang mahal niya ngayon. Ako ang nasa tabi niya nung wala ka. Tinitigan siya ni Lalaine mula ulo hanggang paa. Kung kampante ka sa pag-ibig niya sa'yo, ba't parang takot na takot ka ngayong nandito ako? Insecure ka ba, Samantha? O baka naman alam mong oras na pitikin ko ang daliri ko, babalik sa akin ang lalaking pinagmamalaki mo. Isang malakas sa sampal ang itinira ni Samantha. Pero bago pa to dumapo sa pisngi ni Lalaine, mabilis na nahuli ng huli ang braso ng dalaga. Mahigpit ang pagkakahawak ni Lalaine, sapat para mapangniwi si Samantha. Huwag mo kong masubok-subukan, Samantha. Bulong ni Lalaine. Ang boses ay mababa pero mapanganib. Hindi na akong mahinang babaeng po pwede mong ibuli sa mga party noon. Subukan mong itaas ulit ang kamay mo sa akin at sisiguraduhin ko sa semento ang bagsak mo. Marahas na binawi ni Lalaine ang kanyang kamay at sakto namang bumukas sa elevator. Pumasok siya ron ang di man lang nililingon ang nagngangalit na si Samantha. Pagdating sa kanyang tinutuloy ang hotel, agad na nilock ni Lalaine ang pinto. Napasandal siya rito at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang tapang na ipinakita niya kanina unti-unti naglaho. Pinalitan na matinding kaba. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang wallpaper nito. Isang batang lalaki na may malalalim na mga mata at makapal na kilay, katulad kay Christoph. Liam, sambit niya. 4 na taon na ang nakalilipas mula ng gabing yon. Ang gabing akala niya ay pamamaalam lang, pero naging mitsa pala ng bagong buhay.
Isang gabi ng pagsasalo na puno ng init, pagnanasa, at mga pangakong hindi binigkas. Kinabukasan noon imbes na magising sa piling ni Christoph, pinili niyang umalis. Alam niyang hindi siya tatantanan ni Christoph kung malalaman nitong nabuntis siya. Ang pamilya Mendoza kilala sa pagiging mapang-angkin. Kukunin lang bata at ilalayo sa kanya, hindi niya yon mapapayagan. Ngunit ngayon, kailangan niyang tulong ng Mendoza Group para sa bumabagsak na kumpanya ng kanyang ama sa probinsya. Yan lang ang dahilan kung bakit siya nagpakitang muli. I want you in my bed. Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Christoph sa kanyang isipan. Alam niyang seryosong lalaki. Si Christoph ay di marunong tumanggap ng pagkatalo at sa pagkakataong to, mukhang ang tayong paraan para maisalba ang pamilya niya ay ang bumalik sa kuwebang kinalasanan niya. Gusto mo ng laro, Christoph? Tanong niya sa hangin habang pinupunasan ang isang luhang kumawala sa kanyang mga mata. Ibibigay ko sa iyong laro mo pero sisiguraduhin kong sa huli ako ang magdidikta ng panuntunan. Hindi alam nila Lane, sa labas ng kanyang hotel room, isang itim na SUV ang nakaparada. Sa loob nito nakaupo si Christoph habang pinapanood ang bintana ng kanyang silid. Find out everything about her life in Singapore. Utos ni Christoph sa kanyang assistant sa kabilang linya. Everything. Who she's with, where she goes, and who the child is. Binaba ni Christoph ang telepono. You're hiding something, Lane. At kapag nalaman ko kung ano yon, hindi ka na makakaalis pa sa akin. Hindi nakatulog ng maayos si Lane. Bawat pikit ng kanyang mga mata, ang mukha ni Christoph at ang mapang-uring tingin ni Samantha ang kanyang nakikita. Alam niyang sa pagbabalik niya, binuksan niyang muli ang pinto ng imperno na matagal niya nang sinara. Maaga pa lamang nakatanggap na siya ng isang envelope sa kanyang hotel room. Walang nakasulat na pangalan na nagpadala, ngunit ang pamilyar na tatak ng Mendoza Group sa selyo ay sapat na para malaman niya kung kanino ito galing. Sa loob may isang invitation card at isang maikling liham. Dinner at 8 p.m. My private estate. Let's talk about your father's company. Don't be late, Lane. You know how much I hate waiting. KM. Napakayom si Lane. Isang imbitasyon na mukhang business meeting pero alam niyang may bitag. Kung hindi siya pupunta, tuluyang babagsak ang Linden Exports. Ang kumpanyang tinayo ng kanyang ama mula sa wala. Pero kung pupunta siya, sinusubo niya ang kanyang sarili sa Lyon. Gusto mo ng gera, Christoph? Pues bibigyan kita ng laban na hindi mo malilimutan. Bulong niya sa sarili. 8 hating gabi, dumating si Lane sa mansyon ni Christoph, suot na isang itim na bakte silk dress na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok nakaayos ng elegante at ang kanyang labi pinahiran na matingkad na pulang lipstick. Kung balak siyang gawing parausan ni Christoph, ipapakita niya rito na siya isang mamahaling hiyas na hindi dito basta-basta mahahawakan. Sinalubong siya ng mayordoma at dinala sa malawak na dining area. Doon nakita niya si Christoph, prenteng nakaupo habang umiinom ng wine. Pero hindi siya nag-iisa. Lane, you're here. Isang matinis na tawa ang narinig niya. Si Samantha, nakaupo to sa tabi ni Christoph, nakasandal sa balikat ng lalaki habang tila nanunukso ang tingin. I didn't know we were having guests, Christoph. Malamig na sabi ni Lane habang papalapit sa hapag. Samantha insisted on joining us. Sabi ko naman sa kanya tungkol sa negosyong pag-uusapan natin. Bored na sagot ni Christoph pero ang kanyang mga mata nakapako sa hubad na likod ni Lane. Ramdam ni Lane ang init ng tingin nito na tila hinuhubaran siya sa harap mismo ng nobya nito. Of course, ani Samantha. Napilit tinatagong Ines na makitang mas maganda si Lane sa kanya sa gabing yon. As the future Mrs. Mendoza, kailangan kong malaman kung sino mga tinutulungan ng kumpanya namin, especially if it's a charity case like your family's business. Umupo si Lane sa tapat nila, kalmado at may otoridad. Charity case? Funny, Samantha. I remember 3 years ago, ang pamilya ninyo ang halos lumuhod sa mga Mendoza para lang hindi kayo mabankrupt. So spare me the lecture on charity. I'm here for a partnership, not a handout. Napaawang ang bibig ni Samantha. Tumingin siya kay Christoph para humingi ng kampe pero nanatiling tahimik ang lalaki. Tila nag-e-enjoy sa panonood sa dalawang babae. Let's eat, utos ni Christoph. Habang kumakain, hindi tumitigil si Samantha sa pagpaparinig. So, Lane, balita ko galing ka sa Singapore. Sinong kasama mo doon? May nakilala ka bang foreigner na pumatol sa'yo? O baka naman nagtatago ka lang kasi wala ka ng mukhang maiharap dito? Binitawan ni Lane ang kanyang kutsara at tinidor. Tumunog yon ng malakas sa plato. Nagtatago? Why would I hide?
My life in Singapore is perfect. I have everything I need. Sagot ni Lalaine. Tumingin siya ng diretsyo kay Christoph. And unlike some people, hindi ko kailangan kumapit sa nakaraan para lang maging relevant sa kasalukuyan. Is that so? Singit ni Christoph, ang boses ay seryoso na. Then why are you here, Lalaine? Kung maayos ang buhay mo doon, bakit ka bumalik para humingi ng tulong sa akin? Dahil ikaw ang may utang sa akin? Matapang na sagot ni Lalaine. Utang? Anong utang? Tanong ni Samantha na naguguluhan. The debt of a year's worth of my life. Sagot ni Lalaine kay Christoph. Di pinapansin ng nobya nito. You used me for your image, to please your parents, and to secure your position in the board. Ginawa kong parte ko sa kontrata ngayon. Kailangan ko ng tulong mo para sa kumpanya ni Papa. Consider this the final payment for that 1 year of the hell? Tumayo si Christoph at lumapit kay Lalaine. Napahinto ang paghinga ni Samantha. Hinawakan ni Christoph ang sandalan ng upuan ni Lalaine. Kinukulong ito. Ang utang ko sa'yo na bayaran na ng gabing tumakas ka. Bulong ni Christoph. Sapat na para marinig lang ni Lalaine. Pero ang utang mo sa akin, ang pag-alis mo ng walang paalam, yon ang sisingilin ko ngayon. Hinarap ni Christoph si Samantha nang di naalis ang tingin kay Lalaine. Samantha, leave. We need to discuss private business matters. What? Pero Christoph? I said leave, Samantha. Now. Padabog na tumayo si Samantha. Ang mga matay nagbabaga sa galit kay Lalaine. This isn't over, Lalaine. Hinding-hindi mo siya makukuha sa akin. Nang makaalis si Samantha, binalot ng mabigat na katahimikan ng silid. Biglang hinila ni Christoph ang braso ni Lalaine para patayuin ito. Ngayon, nasan ang katotohanan, Lalaine? Tanong ni Christoph. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Sinong batang nakita ng mga tauhan ko sa Singapore? Sino ang tatay ng batang kamukha ko? Nanigas si Lalaine. Ang kanyang pinakakatakutan ay nangyari na. Nalaman na ni Christoph ang tungkol kay Liam. Wala kang alam, Christoph. Pilit na pagmamatigas niya. Wala nga ba? Isang malupit na ngiti ang sumilay sa labi ni Christoph. Dahil kung hindi mo sasabihin ng totoo, kukunin ko ang kumpanya ng tatay mo at kukunin ko rin ang bata, pipili ka, Lalaine. Magsasabi ka ng totoo sa kama ko o mawawala sa iyong lahat. Naramdaman ni Lalaine ang panlalamig ng kanyang mga daliri sa kabila ng init ng hininga ni Christoph na dumadampi sa kanyang balat. Ang kanyang sekreto, ang kaisa-isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas para bumangon araw-araw ay tila isang manipis na sinulid na lamang na malapit ng maputol. Bitahon mo ako, Christoph. Utos ni Lalaine. Ang kanyang boses ay matatag kahit na kumakabog ang kanyang dibdib. Huwag mo kong takutin sa mga hinala mo. Maraming bata sa mundo magkakamukha. Huwag ka masyadong bilib sa genes mo. Lalong humigpit ang hawak ni Christoph sa kanyang braso. Sapat para mapangiwi siya. James? Lalaine, I am a Mendoza. I don't deal with suspicions, I deal with facts. At ang katotohanan ay 4 na taon ng bata. Kamukha ko at eksaktong 9 na buwan ang lumipas pagkatapos ng huling gabi nating dalawa bago ka tumakas. Coincidence? Sigaw ni Lalaine, pilit na kumakawala. Biglang binuhat ni Christoph si Lalaine. Isang gulat na tiliyang lumabas sa bibig ng dalaga nang isakay siya nito sa balikat nito na parang isang sako ng bigas. Christoph, ano ba? Ibaba mo ko. Hinampas niyang matigas na likod ng lalaki pero tila bakal ito na hindi man lamang natitinag. Sabi ko sa'yo, sisingilin kita. Malamig na saad ni Christoph habang mabilis nang maakit sa hagdan patungo sa kanyang silid. At dahil ayaw mong dumaan sa maayos na usapan, dadaanan natin sa parang alam nating dalawa. Badaskol na ibinaba ni Christoph si Lalaine sa malambot at malawak na kama. Agad sumubok bumangon si Lalaine pero mabilis siyang nadaganan ni Christoph. Ang bigat nito ay sapat para hindi siya makagalaw, ngunit hindi nito ginamit ang buong pwersa para hindi siya masaktan. Mistress, yun ba ang gusto mo? Pang-uyam ni Lalaine, ang kanya mga mata ay nagbabaga. Nasaan ang dignidad mo, Christoph? May Samantha ka na, di ba? Bakit kailangan pilitin mong babaeng ayaw na sa'yo? Ayaw mo na nga ba talaga? Isang mapanganib na ngisi ang gumuhit sa labi ni Christoph. Nilapit niya ang kanyang mukha sa leeg ni Lalaine at naramdaman niya ang marahas na paglunok ng dalaga. Ang tibok ng puso mo, Lalaine. Traidor. Kanina pa to nagwawala. Dahil galit ito o dahil sa pananabik? Hinalikan ni Christoph ang bahagi ng kanyang balikat na walang takip ng damit. 4 na taon, Lalaine. 4 na taon kitang hinanap. Akala mo ba hahayaan lang kitang maglakad palayo ulit matapos mong itagong anak ko? Hindi mo siya anak.
Muling giit nila Lane pero sa pagkakataong to, may halong panginginig ang kanyang boses. Prove it, hamon ni Christoph. Let us have a DNA test tomorrow pero bago yon, pag-uusapan muna natin ang bayad sa kumpanya ng tatay mo. You are a monster, bulong nila Lane pero unti-unti nang nangihinang kanyang depensa. Ang pamilyar na init ng katawan ni Christoph ay tila isang magnet na humihila sa kanya pabalik sa mga laalang pilit niyang ibinaon. I am the monster you created when you left me. Sagot ni Christoph bago tuluyang sinakop ang mga labi ni Lane. Ito ay hindi isang halik ng pagmamahal, ito ay halik ng pag-angkin, ng galit at ng matinding pangungulila. Sinubukan ni Lane ng lumaban pero ang kanyang sariling katawan tila sumusuko na sa pamilyar na sensasyon. Ang galit unti-unting napalitan ng apoy na tila tumutupok sa kanyang katinoan. Samantala, sa labas ng mansyon, hindi na umalis si Samantha. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang sasakyan habang nakatingin sa nakabukas na ilaw ng kwarto ni Christoph. Ang kanyang mga kuko ay nabaon sa kanyang sariling palad sa tindi ng selos. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagang numero. Hello, I need to do something. Sabi ni Samantha, ang boses ay puno ng puot. Hanapin yung batang kasama ni Lane Mendoza sa Singapore. I don't care how you do it, just find that brat. At kapag nahanap niyo, siguraduhin yung hindi na siya makakabalik sa Pilipinas. Isang madilim na plano ang nabubuo sa isipan ni Samantha. Kung di niya makukuha si Christoph ng buo, sisiguraduhin niya walang matitira para kay Lane. Sa loob ng kwarto, sa gitna ng init at pagnanasa, walang kamalay-malay sina Christoph at Lane na ang mitya ng kanilang muling pagsasama ay siya ring magiging sanhi ng pinakamalaking panganib sa buhay ng kanilang anak. Christoph, ungol ni Lane ng sandaling yon. Ang kanyang tapang ay pansamantalang natunaw sa bisig ng lalaking kaisa isang minahal niya at kaisa isa ring sumira sa kanya. You're mine, Lane. Only mine, bulong ni Christoph bago tuluyang tinangay ng agos ang gabi. Nagising si Lane sa sinag ng araw na tumatagos sa malaking bintana ng silid ni Christoph. Masakit ang kanyang buong katawan, ngunit mas masakit ang katotohanan na muli siyang nahulog sa bitag ng lalaking ito. Tiningnan niya ang natutulog pang si Christoph. Payapa ang mukha nito, malayo sa mapanganib na aspeto ng kanyang pagkatao na ipinakita nito kagabi. Dahan-dahan siyang bumangon, pilit na hindi gumagawa ng ingay. Ngunit bago pa siya makatapak sa sahig, isang malakas na brasong humila sa kanya pabalik sa kama. Leaving again without saying goodbye, Lane? There is a habit you need to break. Paos sa saad ni Christoph. Ang mga mata ay nanatiling pikit pero may mapanuring ngiti sa labi. Tapos na ang gabi, Christoph. Nakuha mo na ang gusto mo. Ngayon, aasahan ko ang pirma mo sa merger papers ng kumpanya ni Papa. Malamig na tugon ni Lane habang pilit na inaayos ang kanyang gulo-gulong buhok. Bumangon si Christoph at sumandal sa headboard. Hindi man lang sinusubukang takpan ng kanyang hubad na katawan. Ang sabi ko gabi-gabi, hindi ko sinabing isang gabi lang ang katapat ng bilyong-bilyong utang ng tatay mo. You are a demon, singhal ni Lane. Tumayo siya at mabilis na isinuot ang kanyang damit. Huwag mong iisipin na dahil sumuko ko kagabi ay hawak mo na ako sa leeg. I will find another way. There is no other way, Lane. I already bought 40% of Linden Exports debts this morning. Technically, I own you and your father's legacy now. Seryosong sabi ni Christoph. Napatigil si Lane. Ang bilis nito. Sa loob lang na isang gabi, mas lalo nitong hinigpitan ng hawak sa kanya. Bakit mo ba ginagawa to? May Samantha ka na. Bakit hindi mo na lang ako hayaang mabuhay ng tahimik? Tumayo si Christoph at lumapit sa kanya. Hinawakan niya ang baba ni Lane at itinaas ito para magtama ang kanilang mga paningin. Dahil ang katahimikan mo ay itinatayo sa mga kasinungalingan mo. I want the truth, Lane. At hanggat hindi mo inilalapit sa akin ang anak ko, mananatili kang bilanggo sa gintong hawla na ito. Samantala, sa isang abandonadong bodega sa labas ng Maynila, kausap ni Samantha ang dalawang lalaking mukhang mga goons. Nakabook ng flight ninyo papunta ng Singapore. Bukas, I want that kid. Utos si Samantha. Nilapag niya ang isang makapal na bundle ng pera sa lamesa. Huwag kayong babalik dito hanggat hindi ninyo dala ang bata. Pero tatandaan ninyo, kailangan nyo ring siguraduhin. Mawawala ng dahilan sila Lane na bumalik pa roon. Paano ang bata, ma'am? Anong gagawin namin? Tanong ng isa sa mga lalaki.
Ngumiti si Samantha, isang ngiting puno ng kasamaan. Keep him. Gamitin nyo para pilitin si Lalaine na lumayo kay Christoph habang buhay. I want her broken. I want her to lose the only thing that makes her fight. Pagbalik ni Lalaine sa kanyang hotel, agad siyang tumawag sa Singapore. Yaya Ising, kamusta si Liam? Huwag niyo muna siyang ilalabas ng bahay, okay? Mag-iingat kayo. Ayos lang naman ng bata, Ma'am Lalaine. Pero may napapansin akong mga lalaking kanina pa paikot-ikot sa tapat ng gate natin. Sagot ng matanda sa kabilang linya. Kinabahan si Lalaine. Ano? Siguraduhin mong nakalak ang pinto. Parating na ako. Susubukan kong ayusin ang lahat dito sa lalang madaling panahon. Pagkababa ng telepono, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Lalaine. Kinuha niya ang kanyang mga gamit. Alam niya, hindi lang si Christoph ang kalaban niya. May mas malaking panganib pa na nagbabanta sa kanyang anak. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ng kanyang silid, laking gulat niya nang bumungad sa kanya si Christoph kasama na ilang mga bodyguards. Going somewhere? Tanong ni Christoph. I checked the flight records. Nag-book ako ng ticket pa Singapore sa loob ng 2 oras. Wala kang pakialam. Alis na daan ko, Christoph. Sigaw ni Lalaine. Susubukan sana niya na itulak ang lalaki pero mabilis siyang nahawakan nito. I am not letting you run again, Lalaine. Not this time, sabi ni Christoph. Dadalhin kita sa mansyon at doon sasabihin mo sa akin ang lahat o sisiguraduhin kong di mo na makikita ang araw. Christoph, makinig ka. May naghahanap kay Liam sa Singapore. Nanganganib ang anak ko? Sigaw ni Lalaine habang umiiyak. Natigilan si Christoph. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan na matinding pagkabahala. Anong sinabi mo? Sinong naghahanap sa kanya? Hindi ko alam pero kailangan kong pumunta doon. Binuhat muli ni Christoph si Lalaine. Pero sa pagkakataong to, hindi to para saktan kundi para protektahan. We are going to Singapore together. At kung sino man ang humahawak sa anak ko, sisiguraduhin ko pagsisisihan nilang isinilang pa sila sa mundong to. Sa gitna ng krisis ng dating mag-asawa, puro ng puot ay isa-isang napalitan na magsanib puwersa. Ngunit sapat ba ang tapang ni Lalaine at ang kapangyarihan ni Christoph para iligtas ang kaisa-isang mitsa ng kanilang pag-ibig? Isang karera laban sa oras ang magsisimula. Ano ang gagawin ni Lalaine kapag nalaman niya na ang nobya ni Christoph ang nasa likod ng lahat? At papanong tatanggapin ni Christoph na sa loob ng 4 na taon, may isang maliit na bersyon niya na naghihintay sa kanya. Ang loob ng private jet ni Christoph puno ng nakabibiging katahimikan. Sa tapat ni Lalaine nakaupo ang lalaking 4 na taon niyang iniwasan, ngunit ngayon siya lang ang tanging pag-asa niya. Si Christoph seryosong nakatingin sa kanyang laptop, naglabas ng utos sa kanyang security team sa Singapore. Huminahon ka, Lalaine. My men are already 5 minutes away from your apartment. Saan ni Christoph nang di tumitingin sa kanya. Paano ko? Pag di ko alam kung anong pakiramdam ng mawala ng anak, Christoph. Bulyaw ni Lalaine, ang kanyang mga kuko ay ibinaon niya sa kanyang palad. Kung hindi dahil sa pesteng kontrata na yan, kung hindi dahil sa pagpilit mo sa akin na bumalik sa buhay mo, hindi ba lalagay sa panganib si Liam? Dahan-dahan iniangat ni Christoph ang kanyang tingin. May halong sakit at galit ang kanyang mga mata. Liam. So his name is Liam. Napaigtad si Lalaine. Sa gitna ng kaba, nakalimutan niyang sa unang pagkakataon ay binigkas niya ang pangalan ng kanilang anak sa harapan nito. Anak ko siya, Christoph. Akin lang. He is a Mendoza, Lalaine. At sa oras na mailigtas natin siya, huwag mong isiping hahayaan ko kayong bumalik sa pagtatago. Mariing banta ni Christoph. Paglapag sa Changi Airport, tila kidlat ang bilis ng mga kilos nila. Isang itim na convoy ang sumalubong sa kanila at mabilis silang dinala sa apartment ni Lalaine sa Orchard Road. Pagdating doon, bumungad sa kanila ang magulong sala. Basag ang mga florera, nakatumba ang mga upuan. Yaya Ising, Liam! Sigaw ni Lalaine. Halos mawalan na siya ng malay na makita ang bakas ng dugo sa sahig. Ma'am Lalaine? Isang nangihinang boses ang narinig nila mula sa ilalim ng lababo sa kusina. Lumabas doon si Yaya Ising, may sugat sa noo at nanginginig sa takot. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Liam? Niyakap ni Lalaine ang matanda. Kinuha nila. May mga lalaking pumasok. Lumaban ako pero masyado silang malakas.
Sabi nila order daw ng kumpanya ni Mr. Mendoza. Umiiyak na sumbong ng matanda. Nanigas si Lalaine. Dahan-dahan siyang tumayo at tinarap si Christoph na noon ay kausap ang kanyang head of security. Isang malakas sa sampal ang dumapo sa pisngi ng lalaki. You monster! Sabi mo ililigtas mo siya pero tauhan mo palang kumuha sa kanya. Hysterical na sigaw ni Lalaine. Nagulat si Christoph. Inawakan niya ang kanyang pisngi at tinignan ang kanyang mga tauhan. I didn't order this, Marco. Sino nagpadala ng mga tao rito gamit ang pangalan ko? Sir, chinek na po namin ang surveillance. Sagot ni Marco, ang tauhan ni Christoph. Ang mga lalaki hindi sa atin pero ang mga sasakyang ginamit nila nakarehistro sa isang subsidiary company na pagmamayari ng mga Valderrama. Valderrama? Bulong ni Christoph. Ang kanyang mga kamao ay nagputukan sa galit. Samantha, sa isang liblib na villa sa labas ng Singapore, nakaupo ang 4 na taong gulang na si Liam sa isang silya. Sa kabila ng kanyang murang edad, hindi ito umiiyak. Ang kanyang mga mata, ang mga matang kinuha niya sa kanyang ama ay matapang na nakatingin kay Samantha na noon ay naninigarilyo sa harapan niya. You look so much like him. It's disgusting, ani Samantha habang sinusuri ang mukha ng bata. Dahil sa'yo, hindi ako magiging prioridad ni Christoph. You're a mistake that needs to be erased. My mommy will find me, matigas sa sabi ni Liam. And my daddy is a superhero. He will hurt you. Tumawa ng malakas si Samantha. Your daddy doesn't even know you exist, kid. At oras na malaman niya, huli ng lahat. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isa sa mga tauhan ni Samantha. Ma'am, paparating na ang mga Mendoza? Na-trace nila ang GPS ng sasakyan. Ano? Ang bobo niyo talaga? Sigaw ni Samantha. Kinuha ang baril mula sa bag. Ilabas ang bata. Gagamitin natin siyang pain. Kung di ako papakasalan ni Christoph, sisiguraduhin ko habang buhay siyang magdadalamhati. Sa labas ng villa, mabilis na bumaba si Lalaine mula sa sasakyan bago pa man to tuluyang huminto. Wala siyang pakialam kung may baril ang mga kalaban. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang anak. Lalaine, stay back! Hila ni Christoph sa kanya. My team will handle this. No! Anak ko ang nandoon? Tinulak ni Lalaine si Christoph. Pabayaan mo ko. Kung kailangan mamatay ako para sa kanya, gagawin ko. Hindi ka mamamatay at hindi mawawala si Liam? Sigaw ni Christoph. Hinawakan niya magkabilang balikat ni Lalaine para pakalmahin ito. Makinig ka sa akin, Lalaine. I will get our son back. That is a promise from a Mendoza. Sa gitna ng tensyon, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng villa. Liam! Sigaw ni Lalaine. Hindi na nag-isip si Christoph. Kinuha niyang baril mula sa kanyang holster at mabilis na tumakbo papasok. Habang si Lalaine naman kumuha ng isang bakal na tubo mula sa gilid at sumunod sa dating asawa. Ang palaban na si Lalaine handa nang pumatay para sa kanyang anak. At ang madilim na bahagi ni Christoph ay tuluyan nang nagising. Ang gabing to ay hindi lang magiging tungkol sa pagsagip. Ito ay magiging isang madugong paghihiganti. Ang usok mula sa putok ng baril ay humahalo sa malamig na hangin ng Singapore. Di na naghintay si Lalaine ng hudyat mula sa mga tauhan ni Christoph. Habang abala ang mga bodyguard sa pakikipagpalitan ng putok sa labas, nakakita si Lalaine ng pagkakataon sa likurang bahagi ng villa. Bit-bit ng bakal na tubo, mabilis siyang pumasok ng sliding door na nawasak na ang salamin. Ang kanyang puso'y parang tambol na nagwawala, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw. Kahit sino ang humarang, papatayin ko. Sumpa niya sa sarili. Lalaine, bumalik ka rito. Narinig niya ang sigaw ni Christoph mula sa kabilang bahagi ng bahay pero hindi siya lumingon. Sa isang madilim na hallway, hinarang siya ng isang malaking lalaki, isa sa mga goons ni Samantha. Saan ka pupunta, miss? Nakangising tanong nito habang binubunot ang kutsilyo. Hindi sumagot si Lalaine. Sa halip na matakot, mas lalo pang uminit ang kanyang dugo. Noong sinugod siya ng lalaki, mabilis siyang yumuko. Isang reflex na natutunan niya sa self-defense classes sa Singapore para maprotektahan ang sarili at si Liam. Buong puwersa niyang iwinasiwas ang bakal na tubo sa tuhod ng lalaki. Crack! Isang palahaw ng sakit ang pinakawala ng goon. Hindi pa doon tumigil si Lalaine. Habang nakaluhod ang lalaki, malakas niya itong sinipa sa muka hanggang sa mawalan to ng malay. Hinabol niya ang kanyang hininga. Ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng kislap ng galit. Samantala, sa master's bedroom ng villa,
Kinaladkad ni Samantha si Liam patungo sa balkonahe. Ang baril ay nakatutok sa sentido ng bata. Huwag kang malikot, bata. Isasama kita sa impyerno kapag hindi ako nakatakas dito. Nanginginig ang boses sa Samantha. Halos mabaliw na siya sa takot at sa selos. You are a bad lady. Kalmadong sabi ni Liam. Kahit na may luhang namumuo sa kanyang mga mata. My daddy will make you pay? Your daddy is mine, sigaw ni Samantha. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Christoph. Ang baril niya ay nakatutok ng diretso sa noo ni Samantha. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na emosyon. Tanging kamatay na lamang ang makikita dito. Bitawan mo ang anak ko, Samantha. Ang boses ni Christoph ay parang galing sa ilalim ng lupa. Huwag mong hihintaying mawalan ako ng pasensya at pasabugin ang bungo mo sa harap ng bata. No, huwag kang lalapit, Christoph. Mahal mo ko, di ba? Sabi mo papakasalan mo ko. Hysterical na sigaw ni Samantha habang mas lalong idinidikit ang baril kay Liam. I never loved you. You were a business convenience, a display. Pero ang sakta ng anak ko, yon ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa mo. Ani Christoph. Sa gitna ng tensyon isang anino ang mabilis na lumabas mula sa likod ng kortina ng balkonahe. Si Lalaine, nakaikot siya sa labas ng villa gamit ang pasilyo ng terrace. Na makita ni Lalaine ang baril na nakatutok sa kanyang anak, ang kanyang mother's instinct ay naging isang mapanganib na lakas. Hindi siya nag-isip. Tumalon siya mula sa gilid at dinaluhong si Samantha. Bitawan mo ang anak ko. Hayop ka? Sigaw ni Lalaine. Nagpambuno ang dalawang babae. Nagputok ang baril ni Samantha sa hangin. Sa gulat ni Samantha, hindi niya akalain na ganito kalakas si Lalaine. Kinalmot, sinabunutan at pinagsasampal siya ni Lalaine nang walang tigil. Mommy! Sigaw ni Liam habang mabilis na tumatakbo patungo kay Christoph. Agad na binuhat ni Christoph ang bata at itinago sa kanyang likuran. Habang pinapanood ang nagaganap na labanan, susugod sana ang mga tauhan ni Christoph para awatin ang dalawa, pero itinaas ni Christoph ang kanyang kamay. Hayaan niyo sila, utos ni Christoph. Alam niyang kailangan to ni Lalaine ang ilabas lahat ng galit na naipon sa loob ng 4 na taon. Isang malakas na tulak ang ginawa ni Lalaine, dahilan para tumama ang ulo ni Samantha sa rehas ng balkonahe. Bagsak ang kontrabida, duguan ang ilong at nagkakandaiyak sa sakit. Kinuha ni Lalaine ang baril na nabitawan nito at itinutok sa mukha ni Samantha. Subukan mong lumapit ulit sa amin, Samantha Valderrama. Kahit anong yaman o kapangyarihan mo, hahakuyin ko ang sarili mong libingan. Banta ni Lalaine, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng otoridad. Hinarap ni Lalaine ang kanyang anak. Binitawan niya ang baril at agad na niyakap si Liam. Liam, baby, ayos ka lang? Sorry. Sorry kung hindi ka agad na iligtas ni Mommy. I'm okay, Mommy. I told her Daddy is a superhero. Bulong ng bata. Napatingin si Lalaine kay Christoph na nooy dahan-dahang lumalapit sa kanila. Ang galit sa mga mata ni Christoph ay nawala. Pinalitan na isang matinding pagkamangha habang nakatingin sa bata na kamukhang kamukha niya. Dahan-dahang lumuhod si Christoph sa harap ni Liam. Ang makapangyarihang Christoph Mendoza ay tila naging isang ordinaryong lalaki sa harap ng kanyang anak. Liam, sambit ni Christoph, ang boses ay nanginginig. I am your dad. Tinignan ni Liam si Lalaine at tila nagtatanong. Tumango si Lalaine habang umiiyak. Doon, niyakap ni Liam ang leeg ni Christoph. Daddy! Kinulong ni Christoph ang mag-ina sa kanyang mga bisig. Ngunit sa kabila ng madamdaming tagpo, alam ni Lalaine na hindi pa itong katapusan. Ang panganib kay Samantha tapos na, pero ang bilangguan sa piling ni Christoph nagsisimula pa lamang. Dadalhin ko na kayo pa uwi sa Pilipinas, ani Christoph habang nakatingin ng diretsyo kay Lalaine. At sa pagkakataong to wala ng kontrata, magiging asawa kita, sa ayaw mo't sa gusto? Anong gagawin ni Lalaine? Papayag ba siyang magpakasal ulit sa lalaking kumuha ng kanyang kalayaan? O gagamitin niya ang kanyang pagiging palaban para muling makatakas? Ang pagbabalik ni na Christoph at Lalaine sa Pilipinas ay hindi naging tahimik. Hindi pa man sila nakakababa ng pribadong eroplano, alam na ni Lalaine na isang panibagong gera ang kanyang haharapin. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Liam sa malawak na silya habang si Christoph hindi inalis ang tingin sa bata. Tila sinusubukang bawiin ang 4 na taong pangungulila sa loob ng ilang oras. Don't think about running, Lalaine.
Basag ni Christoph sa katahimikan. My security is doubled. Kahit sa banyo may magbabantay sa'yo. Hindi ako tatakas, Christoph. Sagot ni Lalaine habang nakatingin sa labas ng bintana. Pero wag mong asahan na magiging masunuring asawa ko. Ginawa mo lang akong kabayaran sa utang ni Papa. I am here because I have no choice, not because I want to be with you. Umiigting ang panga ni Christoph. We will see about that. Paglapag ng eroplano, hindi sa hotel o sa penthouse ni Christoph sila dinala. Ang convoy dumiretso sa Mendoza Ancestral Estate. Nanlamig si Lalaine. Yun ang lugar kung saan siya nakaranas ng matinding pangmamaliit mula sa mga magulang ni Christoph nung panahon ng kanilang contract marriage. Pagpasok nila sa engranding sala, bumungad sa kanila ang mag-asawang Don Leonardo at Doña Victoria Mendoza. Ang kanilang mga mukha ay kasing tigas ng bato. So, the runaway bride is back. Bungad ni Doña Victoria. Tinignan niya si Lalaine mula ulo hanggang paa na tila may nakitang dumi at may dala pang bata. Sigurado ka ba, Christoph, na Mendoza ang batang yan? Baka naman ginagamit lang niyang bata para makakuhang muli ng pera sa atin. Bago pa man makasagot si Christoph, humakbang na si Lalaine sa harap. Protektado niyang nilagay si Liam sa kanyang likuran. Doña Victoria, 4 na taon akong nawala. Pero mukhang ugaling niyo hindi man lang nag-improve. Matapang na sabi ni Lalaine. Huwag niyo nang dududahan ng anak ko. Kung gusto niyo ng DNA test, gagawin natin ngayon din. Sa harap ninyo, pero babalaan ko kayo. Oras na lumabas ang resulta, huwag kayong aasa. Natatawagin kayong lola ng anak ko. Lalaine, saway ni Don Leonardo. Wala ka pa ring galang. Ang galang binibigay sa mga taong marunong rumespeto, Don Leonardo. Balik ni Lalaine. Pinilit nyo kaming mag-divorce noon dahil hindi ako level ng pamilya ninyo. Ngayon narito ako dahil pinilit ako ng anak ninyo. Kung ayaw nyo sa akin, mas lalong ayoko rito. Enough! Sigaw ni Christoph. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Lalaine is my wife. Liam is my son. Sino mang babastos sa kanila kahit magulang ko pa ay kakalimutan kong kalugo ko? Nagulat ang matandang Mendoza sa pagpanig ni Christoph. Noon, tahimik lang si Christoph kapag pinapagalitan si Lalaine pero ngayon, handa tong makipag-alyansa sa kanyang ex-wife. Dinala ni Christoph si Lalaine at Liam sa kanilang dating kwarto. Pagkasara ng pinto, hinarap ni Lalaine si Christoph. Bakit dito, Christoph? Alam mong sinusuka ko ng mga magulang mo. Dahil gusto kong makita nila na wala silang magagawa, sagot ni Christoph. Nilapitan niya si Lalaine at kinulong sa pagitan ng pader at ng kanyang katawan. At gusto ko ring malaman mo na hindi ka na nag-iisa. I will handle my parents. You just handle me. And how do I handle you? Hamon ni Lalaine. Tinaas ang kanyang mukha para magtamang kanilang mga mata. By being your mistress. By being your payment. By being the mother of my child. And the only woman who ever made me feel like I'm not just a machine for this empire. Bulong ni Christoph at dahan-dahang hinalikan si Lalaine sa noo. Ngunit ang katahimikan panandalian lamang. Isang katulong ang kumatok ng mabilis. Si Christoph, si Ma'am Samantha po, tumakas sa ospital sa Singapore at may balita, nakabalik na rin siya dito sa Pilipinas. Napaigdad si Lalaine. Ang panganib na akala nila ay naiwan na sa ibang bansa, narito na naman. At sa pagkakataong ito, mukhang mayroong kakampi na si Samantha sa loob mismo ng mansyon ng mga Mendoza. Mommy, I'm scared, sabi ni Liam na nagising dahil sa ingay. Niyakap ni Lalaine ang bata ng mahigpit. Don't be, Liam. Mommy is a fighter, remember? Walang sasakit sa'yo. Tumingin si Lalaine kay Christoph. Ang kanilang mga mata nagkasunduan. Wala munang selos, wala munang galit. Kailangan nilang protektahan ang kanilang pamilya laban sa mga taong gustong sumira sa kanila. Handa ka na ba, Lalaine? Tanong ni Christoph. Lagi akong handa, Christoph. Sisiguraduhin kong sa pagkakataong to, ang mga Mendoza ang luluhod sa akin. Sagot ni Lalaine nang may mapanganib ng ngiti. Ang loob ng mansyon ng mga Mendoza ay tila isang chessboard kung saan bawat galaw ay may katumbas na panganib. Habang sinusubukan ni Lalaine na bigyan ng normal na buhay si Liam sa loob ng gintong hawla, hindi niya alam na sa kabilang panig ng mansyon, isang madilim na balak ang nabubuo. Sa garden ng mansyon, lihim na nagtagpo si Doña Victoria at si Samantha. Nakasuot na malaking sombrero at sunglasses si Samantha para itago ang mga pasa sa kanyang mukha mula sa engkwentro nila ni Lalaine sa Singapore. Di ko akalaing hahayaan mo lang.
Na manatili dito ang babaeng yon, Tita Victoria? Panuyo ni Samantha, ang boses ay puno ng pait. Inaagaw niya ang posisyon ko. Inaagaw niya ang atensyon ni Christoph gamit ng babaeng yon. Huwag kang mag-alala, Samantha. Malamig na sagot na matandang babae habang nagtitimpla ng tsaa. Hindi ko papayagan na isang hamak na contract wife lang ang maging ina ng susunod na tagapagmana ng Mendoza Group. May plano ko, pero kailangan ko ng tulong mo para tuluyang masira ang kredibilidad ni Lane sa harap ni Christoph. Samantala, sa loob ng library, abala si Lane sa pag-aaral ng mga dokumento ng kumpanya ng kanyang ama. Gusto niyang bayaran ang utang ni Christoph sa lalong madaling panahon para makuha niya ang kanyang kalayaan. Pumasok si Christoph na may dalang baso ng gatas para kay Liam na noon ay nagdodrawing sa sofa. "You're working too hard, Lane," puna ni Christoph. Umupo siya sa tabi ng mesa nito. "Sabi ko naman sa'yo, I can handle Linden exports. Hindi mo kailangan magmadali." "Hindi ako pinalaking palaasa, Christoph," tugon ni Lane nang di inalis ang tingin sa laptop. "Gusto kong malaman mo na hindi ako nabibili ng pera o ng proteksyon mo. Ang gabi-gabi nating transaksyon ay para lang sa kaligtasan ni Liam at ng kumpanya ni Papa. Huwag kang assuming." Hinawakan ni Christoph ang kamay ni Lane, dahilan para mapatigil to. "Is it really just a transaction? Nung nasa Singapore tayo, nung hinalikan kita, nararamdaman ko ang tugon mo. You still love me, Lane. Admit it." "Love is a luxury I cannot afford right now, Christoph." Mabait na sagot ni Lane. "Nung mahal kita, anong ginawa mo? Pinanood mo lang ang mga magulang mong tapakan ako. Ngayon, ako naman ang tatapak sa sino mang haharang sa akin." Kinabukasan, isang malaking dinner party ang inorganisa ni Doña Victoria. Sabi niya para to sa pagpapakilala kay Liam, pero alam ni Lane na may bitag. Sa gitna ng party, habang maraming bisita at media, biglang lumapit si Samantha sa stage. May hawak tong mikropono at isang folder. "Ladies and gentlemen, meron lang akong gustong ibahagi tungkol sa ating bida ngayong gabi," anunsyo ni Samantha. Lahat ng matay na tuon sa kanya. Lane Mendoza claims that her son is a Mendoza. Pero alam niyo ba kung bakit siya tumakas 4 na taon na nakakalipas? Dahil may kasabot siya. Pinakita ni Samantha sa malaking screen ang mga litrato ni Lane sa Singapore kasama na isang gwapong lalaki, si Marcos, ang kanyang business partner at matalik na kaibigan. Ang mga litrato ay kinuha sa mga anggulong tila ba napaka-sweet nila. Si Marcos ang nagtustos sa kanya sa loob ng 4 na taon. Sinong makakapagsabi na hindi kay Marcos ang batang yan? Hiyaw ni Samantha. Nagkaroon ng bulungan sa buong hall. Tumingin si Christoph kay Lane. Ang kanyang mga mata unti-unting nagdidilim sa selos at galit. Si Doña Victoria naman nakangisi lang sa gilid. Ngunit hindi natigilan si Lane. Imbes na umiyak o tumakas, naglakad siya paakyat sa stage. Kinuha niya ang mikropono mula kay Samantha nang may puwersa. "Tapos ka na ba?" tanong ni Lane kay Samantha sa harap ng lahat. Hinarap ni Lane ang mga bisita. Ang lalaking nasa litrato ay si Marcos De Vega, ang CEO ng De Vega Shipping. Siyang tumulong sa akin itayo ang sarili kong kumpanya sa Singapore nang walang tulong mula sa mga Mendoza. At tungkol sa DNA ni Liam, kinuha ni Lane ang kanyang phone at may pinindot. Biglang nagiba ang screen sa hall. Lumitaw doon ang isang live video mula sa isang tanyag na laboratorio. "I expected this," sabi ni Lane. "Kaya kaninang umaga bago ang party, nagpa-DNA test kami ni Christoph sa harap ng 3 independent witnesses. Here are the results, live and certified." Lumabas sa screen. "Probability of paternity, 99.99%. Napahiya si Samantha. Napahiya rin si Doña Victoria. Ang bulungan ay napalitan ng pagkamangha sa pagiging handa ni Lane. "And one more thing, Samantha," dagdag din ni Lane, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. "Ang subsidiary company na ginamit mo para dukutin ang anak ko sa Singapore, binili ko na yon kaninang 3:00 ng hapon gamit ang sarili kong pera. You are officially jobless at bukas, asahan mong warrant of arrest para sa kidnapping." Lumapit si Christoph kay Lane sa stage. Sa harap ng lahat, hinawakan niya ang bewang ni Lane at hinarap ang media. "This is my wife and this is my heir," deklara ni Christoph. "At sino mang magtangkang sirain sila uli, sisiguraduhin ko wala nang sisikatan pa ng araw sa negosyo ninyo." Ngunit sa gitna ng tagumpay ni Lane, isang seryosong tingin ang binigay ni Christoph sa kanya nang makababa sila sa stage. "Sino si Marcos, Lane?
At bakit di mo sinabi sa akin na may sarili ka na palang imperyo? Bulong ni Christoph. Dahil ang imperyong yon ang gagamitin ko para puksain ang mga Mendoza. Kasama ka na ron, Christoph? Sagot ni Lalaine bago to iniwang tulala sa gitna ng hall. Ang tensyon sa pagitan ni na Christoph at Lalaine ay mas lalong uminit pagkatapos ng party. Habang si Samantha kinaladkad na palabas ng mga security dahil sa banta ni Lalaine, naiwan ang dalawa sa loob ng sasakyan pauwi sa mansyon. Walang nagsasalita pero ang hangin ay puno ng hindi masabing selos at pagdududa. Marcos de Vega, basag ni Christoph sa katahimikan. Siya ba ang dahilan kung bakit mo ko kayang hamunin ngayon? Dahil may bilyonaryong nakasuporta sa likod mo? Natawa na mabait si Lalaine habang nakatingin sa labas. Hindi lahat ng babae, Christoph, kailangan na sumandal sa lalaki para lumaban. Si Marcos ay kaibigan. Tinulungan niya ako dahil nakita niyang kakayahan ko. Hindi dahil gusto niya akong ariin gaya ng ginagawa mo. Ariin? Napangisi si Christoph pero walang saya sa kanyang mga mata. I saved your father's company, Lalaine. I protected you and Liam in Singapore and yet you look at me like I'm the enemy. Dahil ikaw ang mitsa sa lahat ng to, sigaw ni Lalaine. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako naging target ni Samantha. Kung hindi dahil sa pamilya mo, hindi ako nawalan ng dignidad. 4 na taon nang nakakalipas. Pagdating sa mansyon, dumiretso si Lalaine sa kanyang silid, pero hidarang siya ni Christoph sa pintuan. Bago pa man makapagsalita si Lalaine, may inabot si Christoph na isang makapal na folder. Ano to? Tanong ni Lalaine. Basahin mo, maikling sagot ni Christoph. Binuksan ni Lalaine ang folder at nalaki ang kanyang mga mata. Naglalaman to ng mga recording ng kanyang kumpanya sa Singapore, ang LM Global Trading. Pero hindi lang yon. Nakita niya mga bank transfers mula sa isang anonymous investor noong mga panahong muntik siyang malugi dahil sa pananabotahe ng mga Valderrama 2 taon na ang nakakalipas. Ang anonymous investor na iyon, ang kumpanya ni Christoph? Ikaw? Halos pabulong na tanong ni Lalaine. Ikaw ang nagpondo sa akin nung mag-uumpisa pa lang ako. Paano? Alam mo kung nasan ako? Alam ko ang bawat hakbang mo, Lalaine. Pag-amin ni Christoph, ang boses puno ng pagsisisi. Nung tumakas ka, galit na galit ako. Pero nung mahanap kita sa Singapore at makita kitang nahihirapan habang buntis, hindi ko natiis. Gusto kitang uuwi pero alam kong pag ginawa ko yun, sasaktan ka lang ulit ng mga magulang ko. Kaya pinili kong bantayan ka mula sa malayo. I let you build your empire while I destroy the obstacles in your way. Napaupo si Lalaine sa gilid ng kama. Ang galit na matagal niyang pinanghahawakan, tila unti-unting nadudurog. Bakit di mo sinabi? Bakit tinayaan mong isipin ko na mag-isa lamang ako? Dahil kailangan mong maging palaban para mabuhay sa mundo ko. Lumapit si Christoph at lumuhod sa harapan niya. Hinawakan ang kanyang mga kamay. I'm sorry, Lalaine. I'm sorry for the contract, for the silence, and for every tear you shed. Pero wag mong sasabihin na wala akong ginawa. Ngunit ang madamdaming sandali ay naputol nang pumasok si Don Leonardo, ang ama ni Christoph. Galit na galit ito, habang hawak ang isang dyaryo. Christoph, anong kahibangan to? Nag-file ka ng annulment para sa merger sa mga Valderrama? At balak mong ilipat ang 30% ng stocks ng Mendoza Group sa pangalan ng batang yan. Hiyaw ng matanda? Hindi lang stocks, Papa. Matatag na sagot ni Christoph habang tumatayo. I am stepping down as CEO. Binibigay ko ang posisyon sa board. Mula ngayon, ang Mendoza Group wala na sa ilalim ng kontrol ninyo. I merged it with Lalaine's company. Technically, Lalaine is now the majority shareholder of our family's legacy. Ano? Halos simatayin si Don Leonardo. Tumingin si Christoph kay Lalaine. You wanted to burn my empire, Lalaine. Here, I'm giving it to you. Now you have the power to kick out everyone who ever hurt you, including my parents. Napatulala si Lalaine. Binigay ni Christoph ang lahat. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang mana at ang kanyang pangalan para lang makuha ang kanyang kapatawaran. Christoph, bakit? Because an empire is nothing if I don't have my queen and my son, sagot ni Christoph. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang tawag ang natanggap ni Lalaine mula sa security ni Liam. Ma'am, si Liam po. May kumuha sa kanya sa loob ng playroom. Si Doña Victoria po ay tinakas ang bata. Nanlamig ang buong pagkatao ni Lalaine. Ang huling baraha ng mga Mendoza ay hindi si Samantha kung hindi ang sariling ina ni Christoph na hindi matanggap ang pagkatalo. Walang hiya kayo?
Sigaw ni Lane kay Don Leonardo bago mabilis na tumakbo papalabas. Puntahan natin siya, Lane, habol ni Christoph. Ito na ang huling pagsubok. Maaatim ba ni Christoph na kalabanin ang sariling ina para sa kanyang pamilya? At hanggang saan ang kayang gawin ni Lane para mabawi ang kanyang anak sa huling pagkakataon? Ang bawat segundo ay tila isang taon para kay Lane habang mabilis pinapatakbo ni Christoph ang kanilang sasakyan patungo sa port ng Batangas. Base sa GPS tracker na lihim nakalagay sa sapatos ni Liam, isang pag-iingat na natutunan ni Lane sa Singapore, alam nilang nasa isang yate ang bata kasama si Doña Victoria. Walang hiyang ina mo, Christoph. Gagamitin ang sariling apo para lang makuha ang gusto niya? Nanginginig ang boses ni Lane sa galit. Hindi ko alam na aabot siya sa ganito, Lane. My mother is obsessed with the Mendoza name. Akala niya mailalayo niya si Liam para hubugin to sa gusto niya. Mariing sagot ni Christoph. But I promise you this ends today. Hindi niya na kayo mahahawakan ulit. Pagdating sa pantalan, isang pribadong yate ang nakanda ng umalis. Hindi nag-aksaya ng oras si Christoph. Gamit ang kanyang otoridad, hinarang ng kanyang security team ang dadaanan ng yate, habang siya at si Lane mabilis na sumakay sa isang speedboat para habulin ito. Nang makasampa sila sa yate, bumungad sa kanila si Doña Victoria sa deck. Kalmado tong umiinom ng wine habang si Liam nakakulong sa loob ng isang glass-walled cabin. Umiiyak at kinakalampag ang pinto. "Mommy! Daddy!" sigaw ng bata. "Victoria, bitawan mong anak ko," hiyaw ni Lane. Susugod sana siya pero hinarang siya ng dalawang armadong tauhan ng matanda. "Stay back, Lane," ani Doña Victoria. "Christoph, anak, nagkamali ka ng kinalaban. Akala mo ba papayag ako na ibigay mo ang kumpanya sa babaeng to? Ang batang yan ay isang Mendoza. Dito siya sa akin. Palalakin ko siya sa ibang bansa, malayo sa impluwensya ng kanyang mapusok na ina." "Mama, tama na," sigaw ni Christoph. "Binigay ko ng lahat kay Lane dahil yun ang nararapat. Kung di mo ibibigay si Liam, sisiguraduhin ko sa kulungan ka magpapalipas ng natitira mong buhay." Tumawa ng mabait ang matanda. "Ipapahuli mo ang sarili mong ina? Subukan mo, Christoph. Oras na tumawag kayo ng pulis, aalis ang yating to at hindi nyo na kami makikita." Ngunit hindi nila alam habang nagtatalo sila, dahan-dahang nakawala sila Lane mula sa hawak ng mga goons. Gamit ang kanyang pagiging palaban, ay sinipa niyang isa sa mga tauhan sa pagitan ng mga binti at inagaw ang baril nito. "Hindi na ako maghihintay," sigaw ni Lane. Tinutok niya ang baril ng diretsyo sa tangke ng gasul at malapit sa deck. "Victoria, buksan mo ang pinto ng cabin ni Liam o sasabog tayong lahat dito." "Lane, wag!" pigal ni Christoph. Natatakot siya sa pwedeng mangyari. "Wala na akong pakialam, Christoph. 4 na taon niyo kong ninakawan ng kapayapaan. Ngayon, kukunin ko ang anak ko, buhay o patay?" Ang mga mata ni Lane ay nag-aapoy sa determinasyon. Hindi siya nagbibiro. Nakita ni Doña Victoria ang bagsik sa mga mata ni Lane. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng tunay na takot ang matanda. Alam niya na sa pagkakataong ito hindi mistress o contract wife ang kaharap niya, kundi isang ina na handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. "Buksan niyo ang pinto," utos si Doña Victoria sa kanyang mga tauhan. Nanginginig ang boses. Nang bumukas ang pinto, mabilis na tumakbo si Liam at yumakap sa binti ni Lane. Binitawan ni Lane ang baril at agad na binuhat ang anak. "Let's go, Liam. Let's go home," bulong ni Lane habang umiiyak. Hinarap ni Christoph ang kanyang ina. "Mula sa araw na to, Victoria Mendoza, wala ka ng anak. At wala ka na ring apo. Huwag kang magpapakita sa amin kung ayaw mong mabulok ka sa rehas." Habang pabalik sila sa pampang, binalot sila ng katahimikan. Ang panganib lumipas na, pero ang sugat sa kanilang mga puso, sariwa pa rin. Pagbaba nila ng sasakyan, hinawakan ni Christoph ang kamay ni Lane. "Lane, tapos na ang lahat. Wala nang kontrata. Wala nang mga magulang na haharang. Pwede na tayong magsimula muli?" Pagsusumamo ni Christoph. Tiningnan siya ni Lane ng matagal. "Magsimula ulit? Christoph, ang daming nangyari. Muntik nang mamatay ang anak ko dahil sa pamilya mo. Kaya nga kailangan nating bumuo ng sarili nating pamilya. Isang pamilyang hindi diktado ng pera o ng pangalan," sagot ni Christoph. Lumuhod siya sa harap ni Lane, sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng liwanag ng buwan.
Lalaine Mendoza, I am not asking you to be my mistress. I'm asking you to be my wife. For real this time. No contracts, just love. Bago pa man makasagot si Lalaine, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa malayo. So, kailangan ko na bang mag-back out bilang suitor? Si Marcos. Nakasandal ito sa kanilang sasakyan. Nakangiti pero bakas ang lungkot sa mga mata. Dumating siya para magbigay ng backup pero huli na siya para sa aksyon. Tumingin si Lalaine kay Christoph, pagkatapos ay kay Marcos at huli sa kanyang anak na si Liam na nooy nakahawak sa kamay ng kanyang ama. I have one condition, Christoph, sabi ni Lalaine. Ang kanyang palaban na aura naroon pa rin. Kahit ano, mabilis sa sagot ni Christoph. The prenuptial agreement will be written by me. At oras na paiyakan mo ulit ako, kukunin ko, hindi lang ang anak natin, kundi pati na rin ang huling sentimo ng yaman mo. Natawa si Christoph, isang tawang puro ng saya at ng ginhawa. Tumayo siya at tinalikan si Lalaine ng masuyo. Deal, my queen? Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa isang pribadong isla na pagmamayari ngayon ng LM Global at Mendoza Group, ang hangin ay amoy asoge at bulaklak, malayo sa ingay ng syudad at laso ng nakaraan. Nakatayo si Lalaine sa harap ng salamin. Suot niya ang isang eleganteng ivory lace gown na siya mismong nagdisenyo. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Pinalitan to ng ningning na isang babaeng nakahanap ng kanyang tunay na lakas. Mommy, you look like a princess. Ani Liam na ngayon 5 taon na at suot na isang maliit na tuxedo. Kamukhang kamukha na nito si Christoph pero ang ngiti nito'y singtamis ng sa kanyang ina. And you look like a gentleman. Liam, hinalik ka ni Lalaine ng noon ng anak. Ready ka na bang ihatid si mommy? Sa dalampasiga, naghihintay si Christoph. Ang kanyang panga ay hindi na umiigting pa sa galit, kundi sa pagpipigil ng luha sa saya. Sa kanyang tabi, naroon si Marcos bilang best man. Isang patunay ng pagkakaibigan ay nananaig sa kompetisyon. Nang tumunog ang instrumental ng kanyang paboritong kanta, lumitaw si Lalaine kasama si Liam. Walang engranding entourage, walang media at higit sa lahat, wala ang mga taong sumira sa kanila noon. Si Doña Victoria at Don Leonardo tuluyan ng nanirahan sa abroad. Matapos silang tuluyang itakwil ni Christoph at pagbawalan na lumapit sa pamilya niya sa ilalim ng isang restraining order. Si Samantha naman, kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa kulungan dahil sa kasong kidnapping at tangkang pagpatay. Nang makarating si Lalaine sa harap ni Christoph, dahan-dahan, kinuha ng lalaki ang kanyang kamay. I thought I lost you forever. Nang tumakas ka sa hotel 4 na taon ang nakakalipas, bulong ni Christoph, ang boses ay puno ng emosyon. But I realized you did not run away to hide. You ran away to become the woman you are today, a woman I am now proud to call my equal. Ngumiti si Lalaine, isang ngiting matapang at puno ng pagmamahal. I don't need a contract to be tied to you, Christoph. I just need you to realize that I'm not a prize to be won or a debt to be paid. I am a partner to be loved. Sa harap ng pastor, binitawan nila ang kanilang mga panata. Christoph Mendoza, take you, Lalaine, to be my wife. No more contracts, no more strings, just me, giving you my everything, my name, my life, and my soul. I, Lalaine Mendoza, take you, Christoph, to be my husband, not because I have to, but because I choose to. I will be your shield and your strength, and if anyone tries to tear us apart again, they will have to deal with me first. Nagtawanan ng mga iilang bisitang naroon sa huling hirit ni Lalaine. Yon ang palaban na Lalaine na minahal ni Christoph. You may now kiss the bride. Sa ilalim ng papalubog na araw, nagsalo ang dalawa sa isang matamis at madamdaming halik. Isang halik na hindi namit siya ng sakit, kundi selyo ng kanilang walang hanggang pag-iibigan. Pagkalipas ng ilang buwan, isang gabi sa kanilang bagong tahanan, nakasandal si Lalaine sa dibdib ni Christoph habang pinapanood ang bituin sa balkonahe. Christoph, tawag ni Lalaine. Hinalikan ni Christoph ang kanyang balikat. Remember, the first time you said you wanted me in your bed as payment? Natawa si Christoph nang mahina. I was a fool back then. Sinabi ko yon nang hindi ko alam na paano mapapanatili sa tabi ko nang di ka lumalayo ulit. Humarap naman si Lalaine sa kanya. At may iniabot na isang maliit na kahon.
Pagbukas ni Christoph ay isang pregnancy test ang nasa loob. 2 guhit. Looks like the payment is long-term. Nakangising sabi ni Lalaine. Nanlalaki ang mga mata ni Christoph bago niya binuhat at naikot-ikot si Lalaine sa saya. Lalaine, is this real? Another one? Yes, Mr. Mendoza. Pero tandaan mo, biro ni Lalaine habang kinukurot ang noo ng asawa. Palaban pa rin ang magiging nanay nito. Huwag mo kong susubukan. I wouldn't dare, Mrs. Mendoza. I wouldn't dare. Doon nagtatapos ang kwento ni na Christoph at Lalaine. Isang pag-iibigan na nagsimula sa kontrata, dumaan sa takasan at panganib, ngunit nauwi sa isang tunay at matapang na pagmamahalan. 5 taon na nakalipas matapos ang kanilang ikalawang kasal. Ang mansyon ni na Christoph at Lalaine ay hindi na kasing tahimik ng dati. Ang dating malamig at seryosong aura ng bahay ay napalitan ng tawanan, takbuhan at kung minsan bakbakan. Alas, Aris, huwag niyo nang asarin ang kapatid ninyo. Sigaw ni Lalaine mula sa kusina. Ang kambal na sina Alas, Aris, ay kasing kulit ng kanilang ama noong kabataan nito, pero kasing tapang naman ni Lalaine. Kasalukuyang pinagtitripan ng bunsong kapatid na si Luna. Si Liam na ngayon ay 10 taon na ay nagsisilbing referee sa 3. Pumasok si Christoph sa bahay. Bitbit ang kanyang briefcase, pagod mula sa board meeting. Pero nang makita niya ang gulo sa sala, agad na nawala ang kanyang pagod at napalitan ng ngiti. Daddy! Sigaw ng mga bata, sabay samba sa kanya. Easy kids, baka mapatay niyo ang daddy ninyo. Lagot tayo sa mommy ninyo. Biro ni Christoph habang binubuhat ang kambal. Speaking of your mommy, tumingin si Christoph sa kusina at nakita niya si Lalaine na nakapamewang habang may hawak na sandok. Kahit nakaipon lamang ito at bahagyang magulo ang buhok para kay Christoph, ito pa rin ang pinakamagandang babae na nakita niya. Christoph Mendoza, kanina ko pa sinasabi sa iyo na huwag mo nang bilan ng bagong video games ang dalawang yan hanggat hindi natatapos ang homework nila. Banta ni Lalaine. Tinaasan siya dito ng kilay. Napakamot naman sa ulo si Christoph. Honey, it's just one game. Isang laro o isang linggo sa guest room. Hamon ni Lalaine. Agad tinaas ni Christoph ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Okay, sabi ko nga. Homework muna bago laro. Kids, listen to your queen. Nang makatulog na ang mga bata, naupo ang dalawa sa veranda, bit-bit ang kani-kanilang wine. Nakasandal si Lalaine sa balikat ni Christoph habang pinapanood ang kalmadong paligid. Sino ang mag-aakala na ang contract marriage na iyon ay mauuwi sa ganito? Anas ni Christoph. Sino mag-aakala na ang heartless billionaire ay magiging sunod-sunuran sa asawa ninyo? Biro naman ni Lalaine. Hinarap siya ni Christoph at tinawakan ang kanyang mukha. Hindi ako sunod-sunuran. I'm just smart enough to know that a happy wife means a happy life at higit sa lahat. Ayokong makatikim ng sipa mula sa isang palaban na Mrs. Mendoza. Natawa si Lalaine na tinalikan ng asawa. Good choice, Mr. Mendoza. By the way, sabi ni Christoph, tila may naaalala. Nakatanggap ako ng balita kanina. Ang mga Valderrama, tuluyan na silang nag-file ng bankruptcy at si Samantha lumabas na ng rehab pero piniling manirahan sa probinsya ng tahimik. Tumango si Lalaine. Wala na silang puwang sa buhay natin, Christoph. Matagal ko na silang kinalimutan. Ang mahalaga ngayon ay ang hinaharap nating dalawa at ng mga bata. Speaking of the future, hinila ni Christoph si Lalaine papalapit sa kanya. May target word count na ba ang gabing natin to? O pwede maging 10,000 words ang pagsasalo natin ngayong gabi? Humampa sa balikat ng sinagot ni Lalaine sa kanya. Ang dumi ng utak mo. May trabaho pa ako bukas para sa merger ng LM Global. Isang gabi lang, Lalaine. No contracts, remember? Just me and my queen. Bulong ni Christoph bago niya binuhat ang asawa patungo sa kanilang silid. Ngumiti si Lalaine at sinandal ang ulo sa dibdib ng lalaking minsan niyang tinakasan, ngunit ngayon ay kanyang kaisa-isang hantungan. Pwes, siguraduhin mong kaya mong sabayan ang tapang ko, Christoph. Dahil alam mo naman, hindi ako basta-basta sumusuko. I am counting on it, love. Sa ilalim ng liwanag ng buwan muli, pinatunayan ng mag-asawang Mendoza na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagtatapos sa huling kabanata.
Ito ay isang kwentong gabi-gabing sinusulat ng may init, tapang at walang hanggang katapatan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Ano sa tingin nyo mga kaayasya? Tama ba ang naging desisyon ni Lane na harapin ang kanyang nakaraan? O dapat ba na natili na lamang siyang nagtatago? I-comment ninyo ang inyong mga saloobin sa ibaba at huwag kalilimutang i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na upload. Muli, ito ang inyong narrator, Miss Sandra, dito lang sa Ayesha TV. Hanggang sa muli mga kakwento.